Tuloy po tayo sa ating mga balita dahil sa tindi ng init ng panahon. Kanya-kanyang diskarte ang ating pong mga kababayan, lalo na yung mga manggagawang nabibilad sa sikat ng araw. Report mula kay Erlo Bringas. Kabilang ba kayo sa nakakaramdam na ng napakainit na panahon mula nang pumasok ang buwan ng Marso? Aba, transition na raw kasi mula sa taglamig at mainit na panahon na mararanasan simula ngayong Marso. Yan ang naging inanunsyo ng Pag-asa noong nakaraang araw na makakaranas na ng init factor simula ngayong buwan. Yan ay dahil pa rin nga sa pagsisimula na ng transition mula sa hanging amihan papunta na sa mainit na kapaligiran. Kaya sabi ng Pag-asa, asahan na daw ang posibleng umabot sa 46 degrees Celsius pataas ang heat index lalo na sa Metro Manila. Pero sa kabila niyan, tuloy pa rin ang ating mga kababayan sa paghahanap buhay sa ilalim ng initan o sikat ng araw. Katulad na lamang ng dalawang motorcycle rider, MC taxi rider na kanya-kanyang diskarte ang ginagawa para maibsan daw ang mainit na panahon, para makaiwas na rin daw sa heat stroke. Hindi nila kasi maiwasan dahil ito kasi ang kanilang ikinabubuhay at pinambibili ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Tubig lang po. Ano pong baho ng tubig lagi, marami. Pag sobrang init, pag di kaya, pahinga. Ingat lang. Huwag pilitin pag sobrang init. Pahinga pag di kaya. Para iwas sakit. Siyempre, bago umalis ng bahay, dadala ng tubig. Lagi ang may bawang tubig. Kahit 1 litro para di maubusan. So pag mainit, pahinga si gilid ng puno. Tulog muna pag wala pang buting. Tapos, ayun, pagkagising, ulit booking. Tapos biyahe ulit. Tapos, ayun, ang magandang diskarte po, laging maligo bago umalis. Para pag dating ng tanghali, hindi ganun kainit sa katawan. Madalas din nababad sa ilalim ng initaan ng mga MMDA traffic enforcer para magmando ng traffic sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Kaya marami sa kanila, kahit terik ang araw, patuloy sa pagmamando ng traffic. Meron din silang diskarte kung paano maiibsan ang init ng panahon. Nasa operation kasi ako eh. Bali pagka may lilim konti, lumililim kami, ganon. Tapos syempre na madalas mauuwaw ka. Inom ka, mayat-maya ng tubig. Paunti-unti lang, yung sobra. Lilim lang. Gigilid lang ng konti. Pagka medyo tatapusin namin yung oras na trabaho namin, 8 oras. Dahil nga sa pumasok ng tag-init season, muli naman nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko sa mga heat-related illnesses matapos ang forecast na maaring umabot ang heat index sa danger level lalo na sa Quezon City, Pampanga maging sa Nueva Ecija. Ang heat index na yan na maaaring umabot mula sa 42 to 51 degrees Celsius na may tuturing ng danger category na maaaring mauwi daw sa heat cramps, heat exhaustion, na kung saan maaaring makaranas ang isang individual ng sintomas tulad ng fatigue, dizziness o pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka. Hinikayat din ng Health Department ang publiko na gawin ang kaukulang pag-iingat para hindi makaranas ng heat stroke. Erlo Bringas para sa Batadag Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.